busog ka na ko. Kalipay o dalumpanan, walang abot man ang problema. Walay may kapahimulan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o Okay, mayong aga naman sa atong tanan. Kamusta naman kamo sining aga? ikaw ang puso, ikaw akong Diyos. Dalayaw naman ang Ginoo sining aga sa din makapakigupo naman kita sa inyo. Pinaagi naman sini nga programa. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, mayong aga kag welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginatulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Now sini nga aga ang aton pagbasahon amo ang pulong sang Dios nga nasulat diri sa Psalms chapter 9. Basahon ko ang isa lang ka bersikulo, verse number 7 nagasiling, pero ang Ginoo hari sa walay katubtuban, kinpaligon niya ang iya trono sa paghukom. Ang Ginoo gid magapagamayo sa iya mga pulong nga aton ginbasa sini nga aga magapangamuyo kitang. Amay nga langit nun, Dios nga gamanan, nagadayaw ka nagapalapit kami sa imo sinigid nga aga. Lord, salamat nga nakamata kami halin sa mamuka katulugon. Kag salamat nga karon nga aga
makapamalandong kami, makapamati naman kami sa imong mga pulong. Gamitan mo lagad, makamayagin na nga programa, himo na ibisan pa kinanglanan. Kapag kamayagin ng amon mga Facebook viewers, ang amon mga tagpalamati sa kanginan, ikaw Ginoo magapakamayo gid sa ila. Ikaw magatipig, kag ikaw Ginoo magapabugana Ginoo sa ilang kabuhi. Kagabay ba Ginoo imo pulong siningaga, amon mahangpan. Kag amon man Ginoo mahimo, subong nga imo Ginoo mga katawhan. Gamitan mo lagad sa pinasay siningaga. Nagpakamayo ang tanan nga nagapamati Ginoo siningaga. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid sa atong programa sa kay Pastor Gerardo Chicago Junior mayong aga dira no sa may Tanawan. Ma'am Roslyn Pantunyal mayong aga gid dira sa imo no sa Bacolod. Salamat gid. Kag Pastor Johnny Dayuno dira sa may Sipalay mayong aga gid sa imo dira no. And also sa ako nila ang asawa no sa kay Mil Pipi Comedies may agaman kag RG Romano nila sa may Gumatos may aga na nagpamati man nila sa ato sining aga. And also Izada Rosario may aga pastor may aga gid no. Salamat kag good morning Pastor Midis sa watching God bless you and your radio program. Salamat sa kay Pastor Gerardo Chicago Junior kag Chichi Ingana Quilio may aga. Now, sining aga, aton pagambalan ang ginatawag praising the righteous ruler. Ang pagdayaw sa matarong masiling nga aton nga manunuga kag amuyang nagagahom sa aton. Pamuno, nagahatag sang tanan. Oh, ang pagdayaw sa yanaw. Sining nga aga na eksperyensyahan mo na bala? Gagin pamatud-an sang Dios sa imo ang iyang katutom? Una pinaagi sa pagsabat sa imo pangamuyo? Pagtipig sa imo halin sa mga kagamo? Pagbalhin sang imo kasubo sa kalipay? Abyan kun imo ini na eksperyensyahan. Ang aton tag sa kabalatyagon magahatag sang ginatawag natural nga pagpasalamat kag pagdayaw sa Dios. Amo ini ginhimo ni David diri sa Psalm chapter 9. Ang Psalm chapter 9 amba ini o kun kanta ini sang pagpasalamat sa husto ka insakto nga pagdumala sang Dios kag pagtipig sa kabuhi naton labi na kay David. So ining Psalm chapter 9 kun imo lang tawon balikan dumdum ni David kung paano ang Dios sa iya nagtipig sa tuanay kag iya ginsaligan ang Dios sa palaboton. Hintugyan niyang tanan sa iya kabuhi nga may pagpasalamat kag pagdayaw sa Dios. Di siningaga atong tunan halin diri sa Psalm chapter 9 kung ano ang ginhimo ni David kung paano niya nadayaw ang Dios sa iya nga kabuhi. Nauna diri nga makita naton sa verse number 1 and 2. Ano ba lang ginambal ni David? Ano ginhimo ni David? Siling niya sa verse number 1 and 2, pagadayawon ko ikaw o Ginoo sa bug-os ko nga tagipusoon, isugid ko ang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan. Tungod sa imo magaamba ako sing malipayon. Magaamba ako sa imo sing pagdayaw o labing mataas. Anong una ginhimo diri ni David? Una, praising the righteous ruler. Unang ginhimo niya diri ang pagpahayag sang pagdayaw. The declaration of praise, no? Ang pagpahayag sang pagdayaw. Na paano niya ginpahayag ang niya pagdayaw sa Dios? Simple lang mga kabyanan. Number 1, ara ginatawag siling niya, I will praise you, O Lord, with my whole heart. Botsing ganon, ara ginatawag personal gratitude. Siya gidya personally nagpasalamat sa Dios. Siling niya, I will praise you, O Lord, with my whole heart. Botsing ganon mga kabyanan, ang pagpasalamat, ang pagdayaw naton sa Ginoo, kung naging makita sa aton, must be wholehearted.
bugos ka tagipusoon, bugos ka pagkatao. Kabilugan sa aton nga pagkatao ang pagpasalamat, ang pagdayaw sa Dios. Hindi half-hearted. Nga ang katunga, ano? Ang nablagay isang masubo sa aton naman yun. Kung maangkon naton ang kadalagan, kung nag-abot sa aton ang kadalagan, kaisa ang aton pagpasalamat sa Ginoo, half-hearted. Nga makasiling kita nga half-hearted. Una, tod Ginoo, nagin man naton, mapasalamat kuno sa Ginoo matang sigibing. Mawali ang pastor. Maserbisyo kita. Mapaservice kita. Pero pagkatapos ng service, ang nagakatabo, ininom naman. Hindi ba? Binayli. Hinubog. Hindi ba? Half-hearted. Kaya nga, una tuod nagapamati isang wali, pero sa katapusan ngali, hindi na amo ang pagpasalamat. Di ang pagpasalamat mga kabyanan, kinatawag naton ini, ikaw gidya personal. Imo gidya personal, ako gidya personal nga pagpasalamat sa Dios kag wholehearted. Bot sing ganon, wala sang iban nga ginapasalamatan, wala sang iban nga ginadayaw sa aton kabuhi, only ang ginimo sang Dios. Amo na sila sa verse 1, no? Pagadayawon ko ikaw o Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon. Sa bugos ko, hambal ni David. So ang pagpahayag sa pagdayaw ang mugalina. Una, ikaw, ako, kita gidya personally, wholeheartedly. Sa bugos naton nga tagipusoon. Wala na iya pagpangduwa-duwa. Kag wala na kita kung tani isang iban kag dapat pa nga pasalamatan kag himuon kag dayawan sa aton nakabuhi kundi kundi ang Dios langit mga kabyanan. Our gratitude should flow from personal experience of God's goodness. Inatungod sa aton personal nga experience sa Ginoo kuno ano sa kaayo kag katutom sa aton nakabuhi. Kung nabiyan likawan naton pagpasalamat sa Ginoo sa kung ano pa nga mga bagay. Kundi wala na sa iban nga dayawon ang Dios lang. Pagi sa pagsimba, pag-amba, pagpasalamat, pagdayaw sa iya. Ano ba ginamba sa verse number 2? Siling niya, tungod sa imo mag-aamba ako sing malipayon, mag-aamba ko sa imo sang pagdayaw o labing mataas. Una, kinatawag naton personal gratitude. Ako, ikaw, personally, gidya magpasalamat sa Ginoo wholeheartedly. Ikadua, ipakita naton sa arang natawag public gladness, no? Kasi lang niya, I will tell all your marvelous works. Bukod siya nun, abyan, dirigali naton makita nga kung naton lang tawon sa aton nakabuhi. Ang kalipay naton, isugid naton. Kung ano kaayo kagatutong sa Ginoo. Kaya sila nga, ang matutuod nga pagdayaw, isa ini ka testimonyo o testimonya sang kaayo sang Ginoo sa aton nakabuhi. Isa ini ka pagsugid sang kaayo sang Dios sa aton kabuhi. No? Nga ang kalipay nga nabatyagan naton hindi naton masaysay. Amo nagal imakabyanan. Una, paano gindayaw sang Dios ni David ang Dios? Ang pagpahayag isang pagdayaw. Kinpakita niya nga pagdayaw sa Ginoo. Una, personally, siya kabuhi, siya kaugalingon. Ikadua, to the public. Nangin testimony, nangin mayang testimony, ang kaayos ng Ginoo sa iyang kabuhi. Tungod nga ini ginpahayag. Ginpakita sa iyang kabuhi. Ikadua, ari naman sa verse number 3, makita naton. Ano naman ang ikadua? Paano ni David kindayaw ang Dios? Sila sa verse 3, 4, and 5, hinsik sila nga dari. Kung ikaw magpakita, nagapalagyo ang akon mga kaway, nagakapukan sila, kag nagakalamatay. Ikaw matarong kag tampad sa imo mga paghukom. Kag nagahukom ka pabor sa akon, ikondinar mo ang mga di Diyos nun, kag inalaglag mo ang mga malaot. Hindi nagid sila madumduman. Verse number 6, ano ang niya? Nalutos na sing dayon ang amon mga kaway,
ginlaglag mo ang ilang mga siyudad, kag nalimtan na sila sing bugos. Ikadua diri, nga makita naton. Una, ano gini mo ni David? Paano niya gindayaw ang aton gamanan nga Dios? Agi sa pagpayag sa pagdayaw. Ikadua, makita naton verse 3 to 6. Makita naton diri iya ginsugid ang pagkaperdi sa mga dayaon, sa mga malaot. Iya ginpahayag. Oh, iya ginsugid na ang pagkaperdi diri sa mga kaaway. No? Paano niya ginsugid? Siling niya sa verse number 3, kung ikaw magpakita, nagapalagyo ang akon mga kaaway. Kung siya nun makabiyanan, gali natin makita no, sa siningaga nga ang Diyos gali amo yung rason kung nga nagadaog kita. Hindi gali kita. Hindi ang aton kusog, hindi ang aton ideya, hindi ang aton kaalam. Kundi kasino, iyas ang Diyos. Ginsugid niya ang pagkaperdi sa iyang mga kaaway, nga ang pagkaperdi sa iyang mga kaaway hindi tungod sa iya, kundi tungod sa Diyos. Ito sila niya, kung ikaw magpakita, nagapalagyo nga akong mga kaaway. Hindi pala. Kung kaisang kadalagan, ginako naton sa ato nakabuhi. Kung magamadag o nagani kita, aran na dahil masiling na tayo. Inatungod sa ako ng pagpangabutlay. Inatungod sa ako ng pagpulabog tao. Ang masubo mong kaysa, gambal ka naggambal pag kita nga ako nagkitni. Amo na pinakasubo. Amo na pinakasubo. So, dirigin pakita ni David, nga siling niya, ang mga kaaway ko nagkakaperdi, inatungod sang Diyos. Ikadua, verse number 5, ano pagkadiambal? Siling niya, ginakondinar mo ang mga di Diyos nun, kag ginalaglag mo ang mga malaot, hindi naging sila madumduman. Hindi lamang tungod sa Diyos, kag ang pagkaperdi gali sing kaaway, amo ang ginatawag the final judgment of God. Siya mong nagahukom. Ginahukman sila sa isang Diyos. Man kabalo kita makabiyanan, God's justice is sure and strong. Amo na iya ang paghukom sang Diyos. Amo na iya ang pagsilot sang Ginoo. Sigurado, kag wala iya sang may makapugong. Wala iya sang may makapugong. Bisan pa ang mga malaot, mga arogante, saling niya, hindi na sila iya madumduman liwat. That is God's judgment. Kung siya gano'n, amo ni una. Gindayaw ni David ang Diyos pagpahayag. Pagi sa pagdayaw sang iya kaugalingon. Ikadua, ginsugid niya kung paano napirti ang iya mga kaaway. Ikatatlo, siling sa verse number 7. Pero ang Ginoo hari sa walay katubtuban, ginapalig-on niya ang iya trono sa paghukom. Ikatatlo diri nga makita naton, iya ginsugid ang pagdumala sang Dios. Ano kung ang pagdumala sang Ginoo sa verse 7? Siling niya, pero ang Ginoo hari sa walay katapusan, ginapalig-on niya ang iya trono sa paghukom. So amo ina, ginsugid niya nga ang pagdumala sang Dios wala sing katapusan. Amo na iya ang pagdumala, amo na iya ang paghari sang aton Dios. Kung siya ganon, nga ining aton Dios nga gamanan, magagahom sa walay katubtuban. Ang kalibutanon niya nga paggahom, may panahon. Hindi sa tanan nga tion, imo. Pinakalawig, abing naton nga itinir sa kalibutan, 20 anyos. O 30 anyos, no? Nga mangin kilala ikaw, abi nga mangin hari. Mangin bantog, mangin manugdumala. Pero hindi gidya magdugay. Pero ang paggahom niya sang Dios, wala iya sing katapusan. Ang kasikatan diriya sa kalibutan, agi lang na. 15 years, 20 years. Pinakatawig na, lawig na 20 years or 30 years. Lawig-lawig na gina, nga sikat ka. Pero may katapusan gihapon. Pero ang Dios siya, sa iya nga pagdumala, wala sing katapusan.
Amo na nakita ni David sila nga amo na nga dayawon nato ng Dios. Kaya ang paggahom sa Ginoo wala iya sing katapusan. Ang pagagamana sa Dios wala sing katapusan. Kaya ano pa verse number 8, ikadua ano ang balya? Hinagamhan niya ang kalibutan sing matarong. Nagahukom siya sa mga tao suno sa katarungan. Hindi lang ang pagagamana sa Dios wala sing katapusan. Ikadua galit diri. Ang iya paghukom matarong. Hindi iya palagpat. Oh, muna sila sa verse number 8. Hinagaman niya ang kalibutan sing matarong. Nagahukom siya sa mga tao suno sa katarungan. Bot sing ano makabiyanan, ang paghukom sang Dios, ang paghari sang Dios, ang pagsilot sang Dios hindi iya palagpat. Hindi iya pabor-pabor. Kundi suno sa iya pagka matarong. Suno sa iya pagkagamhanan. Bot sing aron mga kabiyanan nga ang paghukom sang Dios sa sini nga kalibutan patas. Wala iya pabor-pabor. Kaya kung nakasala ka gid. Kung wala kasala, wala ka gid sala. Lain diri sa kalibutan nga ang paghahom sa nga kalibutan may pabor-pabor. Amo na yang Ginoo naton. Oh, ang paghukom sang Dios, ang pagdumala sang Dios wala sing katapusan, kaya ang paghukom sa Ginoo matarong. Amo nang ginasugid ni David. Agod nga iya madayaw, kag mapasalamatan ang Dios. Ikaapat. Siling sa verse 9 down to verse number 10. Anong hambal diri? Siling niya. Dalangpan sa mga ginapigo sang Ginoo. Palanagwan siya sa tion sang kinagamo. Ang mga nakakilala sa imo o Ginoo magasalig sa imo, kay wala mo ginapatumbayai ang mga nagadangop sa imo. Ikaapat, so una, siling naton paano gindayaw ni David ang Dios? Una, paagi sa pagpahayag niya sa iya pagdayaw sa Dios. Ikadua, paagi sa pagkadaog niya tungod sa ginahimo sang Dios sa iya, no? Pagkaperdi sa iya kaway tungod sa Dios. Ikatatlo, iya ginsugid nga ang paghukom kag pagdumala sang Dios suno iya sa pagkamatarong sang Dios. Kay ikaapat rin nga makita naton, ginsugid niya nga ang Dios nagapanalipod kag nagaapin sa mga ginapigos. Nga gindayaw ni David ang Dios, kay ang Dios gali nagapanalipod kag nagaapin sa mga ginapigos, mga ginadaog-daog. Amo na hambal sang verse number 9 and 10. Botsing ganon mga kabiyanan diri sa verse number 9, makita naton. Damdamon naton nga kung mabatyagan naton nga ngaton kabuhi unfair. Makasil kaysa batyagan ni naton do ka unfair sang kabuhi, no? Always remember, ang Dios kung ikaw magpalapit sa iya, wala na likom kaya hindi natago kung ano man ang natabo sa ima. Kung siya ano nakita na tanan sa Ginoo, palapit sa iya, dangop sa iya, kay siya amo ang palalipdan, siya amo ang aton dalangpan sa aton nakabuhi. Amo naging dayaw sa ni David, amo naging pasalamatan sa ni David, kaya nga siya amo ang nagapanalipod sa iya, siya amo ang nagaapin sa iya. Na-experiencehan gid ni David kung paano ang Dios nangin matutom sa iya nga kabuhi. Amo na biyan palapit sa Ginoo. Kay Ginoo amo ang aton dalangpan. Kag verse number 10, kunin mo lang taon dira. Ang Ginoo nag-reward sa mga matutom sa iya. Those who know your name will put their trust in you. Bot nga nun mga kabiyanan, kung di mo nakilala ang Diyos, ibutang ang imo pagsalig sa iya. Kay siya mag-reward sa imo. Kaya mo nang ginhimo niya kay David. Paano niya si David ginatipan? Paano niya si David gintipigan? Paano niya si David ginhimunan? Oh?
Buti nga nun mga kabyanan, ang aton pagtuo, dira naton ipahamtang sa Dios. Dira naton ibutang sa Ginoo. Kaya Ginoo, amo ang aton palalipdan, kagamo ang aton magagapin. Nga gindayaw ni David, ang Dios tungod kay siya among nagapanalipod sa iya. Sa kabuhi ni David, madamo nga mga tinion nga ara sa sabibi sa kamatayon. Ara sa pagingabot. Ara sa kabudlayan. Pero wala sa ginpabayaan sa Ginoo. Amo na nga ginapasalamatan gid siya ni David ang aton Ginoo tungod sa ginahimo sa Ginoo sa iya nga kabuhi. Kakitapusan, verse 11 and 12, ano makita pag naton diri? Siling niya, amba kamo sing pagdayaw sa Ginoo nga nagagahom sa Sion, isugid sa kapungsuran ang iya binuhatan. Ginadumdum sang Dios ang mga nagaantos. Wala niya ginakalimti ang ila pagpangayo sing bulig. Kag iya pagasilutan ang mga nagahimo sing malaot sa ila. Katapusan nga makita naton makabyanan diri. Diri naton makita ang pagpahayag sang katawan. Kasiling ni David, amba kamo. Ha? Linya, amba kamo sing pagdayaw. So katapusan diri, ginaayo kita gali sang pulong sang Dios. Nga ipahayag naton ang pagdayaw sa Dios. Ipahayag naton ang kaayos sang Dios. Isugid naton ang kaayos sang Dios. Kasi lang niya, sing praise to the Lord who dwells in Zion. Abyan, totogay ni gugmaw sa Ginoo. Tungkol kayong Ginoo nangin maayos sa aton. Kabay pa, no? Sili nga diri, kita nga mga tao magasugid kag mga dayaw sa aton Dios. Ikaw ako, kita tanan abyan. Nakasugid na mala kita sang kaayos ng Ginoo sa aton nakabuhi. Nakaamba na mala kita sang pagdayaw para sa Ginoo. Nga, dumdum mo naton nga dapat naton sa dayawan. Subong sa ginimo ni David. Kaya ang Dios wala nagakalipat sa mga nagabakko, nagahibi, nga nagapalapit sa iya. Wala siya nagakalipat, wala siya nagapatumbaya. Kaya napasiguro niya sa aton nakabuhi nga ang tanan nga nagaantos, nakita niya. Nga ang tanan nga may kabudlayan, nakita niya. Nga ang tanan nga ginapigos sa ginadawdawg, nakita niya. Kag ini, hindi niya pagkalimtan. Sabihan, nga aging dayaw ni David ang Diyos. Siya nga kabuhi. Ina tungod nga ginhimo sang Ginoo naging pabatyag sa iya ang iya gakatutom sa kabuhi ni David. Gani abyan siningaga. Kung mabatyagan naton when life seems unfair, remember that the Lord reigns forever. Ayan sa imo kabuhi karon nga aga, karon nga adlaw. Kaysa mabatyagan nimo kang nagasiling ikaw sa imo nga kabuhi nga ang aton akon kabuhi daw ka unfair. Nga do may kulang, nga do kabudlay gid sa akon nakabuhi. Nga do hindi na akon maintindihan akon kabuhi. Always remember that the Lord reigns forever. Always remember nga ang Ginoo wala nagakalipat sa Ginoo. Kagabyan, sa piyak sa mga kabudlayan, sa piyak sa mga kapait, sa piyak sa mga kadalagan, anong man nga kaimtangan naton, always remember nga may Dios kita nga deserve o number one gid our praise for His wonders. Nga takos sang aton pagdayaw tungod sang iya kaayo kag ginhimo sa aton nakabuhi. Ikadua, may Dios kita nga takos sang aton nga pagsalig tungod sang pamaagi sang iya paghukom sa sining kalibutan.
Kay ikatatlo, hindi kin malipat nga may Dios kita nga deserve sang aton pagsalig kay ang iya paghukom batas kag matarong sa sini nga kalibutan. Psalms chapter 9 verse 7, the Lord shall endure forever. He had prepared His throne for judgment. Di abyan, patol kini kugma ko sa Ginoo siningaga. Sa aton galing nga kabuhi, wala sang rason nga hindi kita magpasalamat nga magdayaw sa Ginoo. Bisan pa na gali kita sa kabudlayan, kapipitan, pasalamati gyapon ang Ginoo. Kay wala niya kagali ginapabayan. Kag wala nalipod kung ano man ang aton kaimtangan sa iya panulok. Di siningaga yan. Pasalamati ang Ginoo. Dayawa. Kagimua nga maayo nga testimony ang kayo sang Dios sa imo, sa akon, sa aton kabuhi. Ang challenge ni David sa aton siningaga, siling niya, hamba kamo sa mga pagdayaw sa Ginoo nga nagagahom sa Sion, isugid sa kapungsuran ang iya binuhatan. Ano ba lang ginimo sa Ginoo? Sa imo, sa akon, sa aton kabuhi. Ano ba lang ginimo sa Ginoo? Sa iya mga katawhan sa tuanay. Kagano pang pwede mahimo sa Ginoo sa aton sa palaabuton. Lang niya, kinadomdom sang Dios ang mga nagaantos. Wala kagali kinakalipatan sa Ginoo. Wala tagali kinakalipatan sa Ginoo. Wala niya ginakalimti ang ila pagpangayo sing bulig. Kag iya kinasilotan ang mga nagahimo sing malaot sa ila. Amo nang Ginoo nato. Kaya abiyan siningaga. Gusto mo man bala ma-experience ang kaayo kagatutom sa Ginoo sa imong kabuhi? Luyang man bala mabatyagan ang nabatyagan ni David kung daw ano kaayo sang Dios sa iyang kabuhi. Simple lang. Tuuhi nga si Kristo Dios, kag botuna nga imo Dios, kag manuluwas sa imo kabuhi. Sing matinud-anon. Kag alagara siya, sing matinud-anon, kag simbaha siya, sing matinud-anon sa imo kabuhi. Pero ni abyan himuon nimo. You will experience kung daw ano katutom sa Ginoo. Sa imo, sa akon, sa aton kabuhi. Ang ginuugid magapagamayo sa iya mga pulo. Sinigaga. Amay nga langit nun, Diyos nga gamahanan. Salamat gid. Sa imo nga kabuhi sa kaginhatag sa amon. Sa imo kaayo kagatutom kagin pagkita kagin pabatag sa amon. Gani Lord, ang tanan nga pagdayaw pagpasalamat balik namon sa imo. Nagbuligi kami Ginoo nga masugid namon ang imong mga hinimuan sa tuanay karon kag sa palaboton nga mahimo pa nimo. Ako nga sa diin Ginoo, amon mapalapnag ang imo pagkagamanan, ang imo pagkamanuluwas. Kani salamat kid Lord sa tanan-tanan nga kaayo. Kana siling na namon ang himaya kadungganan para gid lamang sa imo. Salamat sa mga kadalagan, salamat sa mga kaluyahon. Salamat Ginoo sa mga kabug-atan. Salamat Ginoo sa kabuhi nga may ara kami. Salamat siningaga. Di naman kami Ginoo siningadlaw. Ipigi kami. Ilabi na Ginoo mga kauturan namon ngayon ara karon sa ospital. May kabudlayan Ginoo kay ila physical nga lawas may ginabatyan. Gapray kami Ginoo nga ikaw magabuli ka magaupod sa ila. Magahimuno sa ila kinanglanon. Magahatag Ginoo financially. Way kami mahimo Ginoo kung sa amon lang. And Lord, pray kami sa kanang buday, ikaw Ginoo magabuli kag magaupod, kabagay muno man Ginoo sa ila kinanglanon. Salamat gid Ginoo siningaga. Ang tanan nga himaya kadungganan, ginabalik gid namon sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus sa mga pangamuyo. Amen. Happy birthday
Okay, sa kinaandan, sa tanan-tanan nga nag-birthday sining aga, happy birthday. Sa tanan nga nag-birthday kagapon, belated happy birthday. Kaya sa tanan nga mga birthday buwas, advance, happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat, mayong nga aga. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpakig-upod sa aton sining aga sining nga programa. Kag luya kita magabasa sa inyo nga mga comment diri sa aton nga comment section. Kag paki-share sa aton nga live kag paki-subscribe sa aton yang YouTube channel Arnel Midis, no? Para ma-review or ma-replay ninyo ang aton mga live dira sa aton nga YouTube channel. Good morning sa kay Ann Christ sa Dimapanag. Morning Pastor, good morning. Thank you so much. God bless. Kag always keep safe dira no sa imong mga trabaho. Chris Rondain is watching. Good morning. Manong Kimboy, good morning Pastor. Bauti good morning gid. God bless. Thank you so much for watching. And then sa kay Honorable Captain GB Bianan no, dira iya sa may Manduaw, may agalanda sa imo kap. God bless you always, no? Talaga na ginawa man sa mga kaboy. Kag Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, mayong aga Pastor sa tanan-tanan nga mga listeners. Good morning ma'am. God bless. Thank you so much for watching. And then Pastor Ludibico Hilario is watching from Isabela. Good morning Pastor. God bless. Tatay Gurgunio Tabligan. Good morning Pastor. God bless everyone. Tay, good morning. Kamusta na? And then Maribel Quilio Pedriña is watching. Good morning. Thank you so much. Dayna Mayagma. Amen. Thank you kid, no? Good morning Pastor. God bless us all. Thank you so much kay Ma'am Dayna. Ladisma Miri Zailo. Good morning Pastor. God bless your ministry. Thank you man ma'am. God bless you also. Kag Ma'am Lucy Lucasan. Good morning Pastor. Good morning na da no sa Kainong Nilo. Lucasan family dira sa may Gamaw. May nga lang dira sa inyo. Kag good morning Pastor. Please greet sa akon pinalangga na mama kag papa. Akon kids sa Pantonial family kag Pastor Benji Alfonso upod man sa iya family dira sa Lumbia Baptist Church. Salamat Pastor sa pagtamiyaw. God bless. Thank you kid ma'am no. Sir Eusebio Malakapay. Amen. Mayong aga sa tanan viewers kag followers. God bless this radio ministry. Thank you sa kay Sir Malakapay daano kasi abugos nga panimalayman may aga landa. Kag nung Raul Dumadaog may aga manda. Nung Brilo Ligada may aga manda. Ligada family, Mamar family may aga kidra. Ma'am Batunia Roslyn, amen. No? Thank you so much, Gid. Kag James Lambo. Good morning, Pastor. Great to all members of Badyang Lighthouse Baptist Church. God bless, Pastor Bauti. Good morning nila sa tanan nga mga members sang Lighthouse Baptist Church dira sa may Badyang. Sa mga nagapamati dira, no? Kay Pastor Benvenido Alfonso, may aga man dira. Kay sa Bugos, Panimalay, Lambo, may aga dira. Erwin, good morning, Pastor. God bless. Good morning, man. Thank you so much. Miss Orbito Anilo, good morning Pastor, God bless you and more kasadanan nga nagapamati. Good morning gid sa imo no. Salamat. Nong Nilo Lucasan is watching. Good morning nong. Salamat. Roxanne Delicious, good morning Pastor, God bless and more power. Thank you so much for watching, no? Anali Digit, good morning Pastor, good morning man. Thank you so much. Cecil J. De Los Reyes, may agagid. Kag Anali Digit, mayong aga man, no? Ginatamiyaw gid sang mayong aga si Anali Digit. Kag si RG Romano, mayong aga gid dira no sa may kumatos ginatamiyaw kamo ni Mrs. sa mayong aga gid dira sa inyo. Sa inyo. GD medyo Pino amo na nga daw hindi ko makakita ha. O sige lang tinguhaan tagin niya. GD Binay. Mayong aga Pastor watching live Damam Saudi Arabia. Shout out sa mga taga Aper Balikawkaw, Barangay Urong. Sige. So mayong aga dira no sa mga taga Aper Balikawkaw. Good morning man sa kay JD Binay from Damam Saudi Arabia.
nagalantaw sa ato siningaga. Thank you so much, gid. Inang Nikki Toledano, nangginging may agalanda kay nung Nunik, kay Manay Vilma may agana, kay Chisinggana may agaman. Gerardo, kay Pastor Gerardo Chicago Jr., may aga gid mo sa Tanawan. Isada Rosario may aga pastor, may aga gid, no? Kag sa kay Mrs. may agaman, kay Pastor Johnny Dayuno may aga gid. Kag nang Nunoy Melinda Torres may agaman, no? Thank you so much for watching Dalayaw nga Ginoo siningaga sa tanan nga nagaupod sa aton na. Kaya sa tanan nga nag-share sa aton live, salamat gid, no? May agagali kay Elsa ka sinini nagapamati man sa aton siningaga Carganera family. Quilio family may aga, no? Kapamati man sa aton si Jing si Alex Quilio siningaga. Pamati man sa aton, no? Kaya sa tanan nga mga members sa Madayan B Fellowship Baptist Church, good morning. Pastor Roy Galumag may aga manda. Pastor Joyd Praba, may agaman. Tay Carlos Praba, Nina Praba, may aga. Aileen Kabuna, gali, no? Dira sa may crossing Baliskad, Barangay Oringaw, may agaman. Dira, kasakay tatay naton, Mario Midis, Nanay Susana Midis, may aga gidira, no? Sa may crossing Baliskad, Barangay Oringaw. Good morning sa inyo tanan. Kag, dira sa may Barangay Tabugon, Cortez family, may aga. Kay Jojo B. Cortez, may aga gidira, no? Kay nang Diyosa, may aga. Pastor Jun, Dobianusa, may aga. Kag sa kay Nong Puti Ubiha, may aga man sa may nasalayan. Kag sa kay Ma'am, good morning gid, no? Salamat gid sa inyo para nga pag-upod. Pamamati sa ato siningaga kay Mr. and Mrs. Kagawad Saldi Heraldino sa may Barasdako, may aga man dira nagapamati sa aton. Salamat gid sa inyo nga pagpamati man. Kag dira sa may Lambo, may lukutan sa tanan nga malabutan sa katon nga tingog. Good morning. Kita-kits naman kita buwas nga adlaw di Mawar di station. Yo kubos nga lagad sa kanginan. Pastor Arnold Midis sang Bantayan B. Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Salamat. God bless. May ngagagalida kay Aser Gatanos sa may Manduaw nung Armando Bianan kay may manang da may agaman kay sa tanang Kataros family kag Bianan family kagod family. Good morning dira sa inyo tanan. Sarmiento Dudong may agaman. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.